What's up mga ka-Clistites, me again Patrick Patricio. Okay, so for today's video guys ay bubuksan natin yung ng Shopee. Yeah, so nakikita nyo dyan sa title description natin yung ito yung springs na in-order ko para dun sa natin kay MacZone Stroke 1.0. Kasi last time kung napanood nyo yung pag-repack ko dun, so nakita ko yung springs nya is nakadapa na, so di na siya ganun ka-responsive. Okay, so ngayon is bumili ako pampamalit, so papalitan natin siya. So ito na siya ngayon. Okay, yan, so ito yun o, nakalagay 35 kasi baliktad lang siya, 35 dahil 35 pieces yon. Mura lang to, 40 pesos lang, halos piso isa, diba? So wala pang shipping yun, naka voucher ako, di ayos. So lalagay ko yung link, yan, tanggal ko na, ay wala pala doon sa camera. So yan o. So okay, so nakalagay 35 pieces. Okay, yan yung mga springs nya. So pagko-compare natin to mamaya doon sa original niya na hubs, kasi sabi nga nung dating may-ari nun, never pang na-repack. Okay, so tayo na mag-aayos nun. Okay, so tara, kunin na natin yung hub at diretso palit na. Okay, let's go. So ito yung tunog ng hindi pa napapalitan yung springs. Okay mga kakalista, no, ito na yung pre-hub body ng MacZone. So as you can see guys, ayan, medyo na siya, dapa. Okay, so ngayon is papalitan na natin. So tanggalin muna natin to isa-isa para may compare natin. Ito, may natatanggal na. Okay, tanggalin natin yan. Ito yung mga fouls nya. Tapos ito yung springs, nya medyo ayaw magpakuha. Ayun pala eh. So isa, kunin lang natin. Ayaw pa, mas maganda pa kamay lang. Dalawa. Dito yung poles, tapos ito yung tatlo. Yan. Okay, ayan na. So medyo madumi na kagad, naulanan kasi, napasukan ng tubig. So linisin na rin natin para pagkalagay ng bago is malinis na. Kailangan yung sa dulo niyan. Okay, tapos so ito na yung, tabi muna natin yan. Yan, so dito tayo sa mga dumi. So kuha tayo ng sample na 3. Alam ko mahaba pa to eh, so baka putulan pa natin. Sana maging okay kasi first time kong gagawin to. Or kung hindi na, hindi mas maganda, diba? Yan, 4. Bah, parang sakto ah. Ayan oh. Ito yung bago. Ano ba yun? Yan, ito bago. Ito yung luma. Lambot talaga oh. Wala na. Yan o. Ito yung luma. Yung bago. Matigas yung laro nya. Okay, so titignan natin yung sukat. Kung
Kung same lang sila, edi mas okay, di ba? Hindi na ako magpuputol. Ay, parang same lang. Ay, parang sinukat lang. Ba't ganun nakikita ko sa iba? Pinuputol pa. Ba kaya itong nabili ko? Ayun o. Nakabuka lang tong isa eh. Gawa nga nung gamit na gamit. Ba yan? Dumidikit kasi yung grasa. Ayun o. Kung tutusin mo. Magka-size lang pala eh. Hindi na kailangan putulan eh. Hindi ikabit na natin. So subukan ko muna ikabit ha. So ito yung luma. Yan. So subukan natin kung papasok to. Subok lang muna. Tapos lilinisin natin mamaya. Medyo may katigasan lang. So ayan. Oh. So, lagay natin tong luma dito. Compare natin. Ayan. Ito yung luma. Ito yung bago. O, di ba? Oh. Di naman nalalayo eh. Oh, pwede na to. Okay na to. Di ba? Di na pala puputulan eh. So ngayon lalagay na natin. So bago yan is lilinisin ko muna yung loob. Okay? So linisin ko muna. So okay mga kaklista, no? So bago ko ikabit pala, may napansin ako doon sa luma. So lumang spring. So napapansin nyo to is medyo sorry sa kamay malangis. Ano siya? Meron siyang may kurba siya. Ito. Meron siyang kurba. Samantalang yung bago is wala. Hindi ko alam kung ito dati is straight or sa katagalan nagbend na lang. Hindi ko sure. So ito naman ayun, no? Straight na straight. So ngayon lalagyan natin ng kurba. Okay. Ito lang, ipitin lang natin ng side cutter. Yan, konting yung manipis lang. Pasilipin nyo lang dun sa dulo. Hindi kita sa camera eh. Kaya lang ha. Kukuha ko lang ng manipis. Ayan. Kita ba? Ayun o. Merong nakagat na manipis. Sabay, pigain mo lang. Tapos, pero sa pababa, konti lang. Yan, okay na yan. So ayan na, may kurba na. Digita. Ayan o, meron ng yan, meron ng kurba. Okay, so sinunod ko lang yun. Luma, hindi ko sure kung dati ba siyang straight. Okay, so ngayon ikakabitan natin sa ngayon sa spring. So gagawa lang ako ng kakabit sa spring. Ikakabit na natin siya sa prehab. Okay, so ngayon gagawa lang muna ako ng dalawa pa para ilagay na natin sa prehab. Okay, so let's go. So yan, okay na at nakagawa na ako. So ngayon lagyan na natin ng grasa tong paglalagyan natin. Okay, so yan ang importante, lalagyan ng grasa. So konting-konti lang para hindi madami sa kanya. Okay. So yan, may grasa na. Ngayon lalagay na natin yung springs muna. Yan. So ito yung ginawa ko kanina. So binend ko lang siya. So hindi ko sure kung tama ba yun o dapat hayaan ko lang na straight. So pa-comment na lang dyan sa baba kung tama ba yung ginawa ko. Hindi ko rin sure kasi first time ko lang gagawin to. Yan. So lalagay na natin yung mga springs. So sana natin yung kasi na sana kaya natin. Okay, so yun. Yan. Level natin. Isabay natin. Tapos lagyan natin yung post.
So ayan, at okay na. So ngayon ay ilalagay na natin siya sa hubs natin. Okay, so titingnan natin yung tunog niya. Okay, so kanina nakita nyo yung, or narinig nyo yung sound check niya before nung pinalitan o yung stock na spring niya. So ngayon, so ikakabit ko lang siya at pakinggan natin yung magiging tunog niya. Let's go. Okay mga kaklista, no, at ngayon nakabit na natin. Ito na yung bagong palit ng spring. So ngayon, sound check na natin. So insert ko na lang yung before and after para mas madaling i-compare. Okay? So yun lamang mga kaklista, at naging successful naman yung pagpalit natin. At napansin ko siya dito is ang ingay niya, malakas siya. Talo sa personal, mas maingay siya. So yun, sana maging okay to sa pagpalit natin, kasi nga nakita natin yung luma niya is dapa na. So yun lamang mga kaklista, at naging okay naman yung pagpalit natin. Sana tumagal siya. Okay, so sana may natutunan kayo kung paano pagpalit nung springs. Sabi nila parang edit yon. Okay, so yun lamang mga kaklista, at maraming salamat sa panonood nyo. God bless and ride safe. Sheesh. Oh, bagong palit na.